Ngayon pong panahon ng tag-ulan, muling umiinit pa rin ang usapin tungkol sa dami ng basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig at ang limitadong kapasidad ng ating mga drainage system. Sa harap ng magkasabay na hamon sa flood at waste management, itinutulak ng MMDA ang isang drainage master plan para sa Metro Manila. At nang tanungin po namin ng taong bayan, naniniwala ba kayong masusolusyonan ang problema sa baha sa administrasyong ito? Ang sabi nila. Wala kasi sa mga oras na to na kung saan tayo tag-ulan na at marami nang namumroblema dahil dito sa pagbaha pero wala tayong nararamdaman na ginagawa ng gobyerno para sa atin. Sa halip may mga issue na kung saan napupunta yung usapan na parang nare-redirect yung atensyon. Hindi na ako naniniwalang may gagawin pa yung gobyerno or kung may magagawa man, may babalik pa ba yung nakuha ng mga engineer ng flood control project? Dapat siguro magkaroon talaga ng nationwide na plan para yung mga nagiging project ng flood control hindi sumasablay. Walang plano. Bakit? Kasi kung gusto nilang gawin, dapat noon pa lang pumutok yung issue about flood control, unti-unti na sana nilang inaayos, nire-repair. O ngayon, dumating ang bagyo, baha dito, baha doon. Talagang iniinda talaga nila. Biro mo welder ha, pero alam niya yung tungkol sa master plan. Hindi ba? Kasi nga po, maliliit pa po, ganyan pa lang tayo kaliit. Binabaha na tayo, ganyan na tayo kalaki ngayon. Binabaha pa rin tayo. So, wala nang naniniwala. Maliban sa hindi nila alam yung proseso. Medyo mahaba din kasi yung proseso. The question is, sinimula na bang seryoso? At tatapusin ba ng seryoso? Okay, para talakayan ng isyong ito, makakasama po natin ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre. Good morning, GM! Welcome to Memo. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Willard. Opo. So nakita po ninyo, parang ayaw nang maniwala ng tao. So yung tanong nga po, seryoso na ba talagang sinimulan ng administrasyon yung flood control and of course garbage collection and disposal at ito ba'y seryosong tatapusin? Well, kung sa seryoso lang, makikita naman natin, ang presidente natin nandun sa Redemptorist Water Channel, tapos pumunta sa MMDA nung isang araw, at kahapon nandun sa Tripadigalina, yung pinakamalaki nating pumping station dito sa Metro Manila. So, seryoso talaga. And there are plans already that are in place. And actually, plans na tumatakbo na. Plans na ini-implement na. Face by face nga lang kasi hindi naman pwedeng sabay-sabay lahat ng yan. Yung face by face po ito, nasa ang part na ba tayo? Nasa drawing pa rin po ba? I mean, sabi nga, sino ba yung nagsabi na it will take 2 years to study and approve the feasibility plan pa lang ng, I think it's the mega dike, no? Si Bulacan Governor. Sa Bulacan, Fernando. oo. Yun po ang sabi niya. So is the mega dike part of the master plan? Yeah, lahat naman, ma'am, na plano ng bawat isa, ng bawat LGU, ay interconnected yan Dahil hindi naman po pwedeng decisions will be made in silo kasi wala namang tinitingnang political boundaries ang baha, ang tubig naman kung saan-saan ang gagaling yan at kung saan-saan din napupunta. So, lahat yan ay apektado. Pag tinitingnan natin, hindi naman talaga nagsisimula tayo sa zero. Meron na tayong master plan. Meron na rin tayong naka-in place na for di ba, ang last na early this week sa isang briefing sa Malacanang, sinabi ni Secretary Vince Dizon na talagang itong ating mga drainage system, lalo na dyan sa Espanya area, ay luma na at kailangan ng i-upgrade. Sabi mismo ng DPWH Secretary yan. So, talagang meron na. Andyan. Kaya lang, siyempre, because of the rapid change ngayon, ang bilis ng urbanization, di ba? Ang absorptive capacity ng ating mga lupa ay iba na. Dati, lupa yan. Ngayon, semento na. So, iba ang absorptive capacity. So, there must be a design on where the water will go. So, kasama na rin ngayon dyan sa mga plano na ginagawa ngayon, si Chairman Artes ng MMDA, ang ating chairman, ay nag-push ngayon ng napakaganda at in principle, accepted ng presidente na pinakita niya yung nature-based solutions. Yes. Yung pagbabalik ng mga pamamaraan na hindi lang drainage ang ginagawa mo, kundi talagang parang binabawi na natin mula sa semento ang mga lupa na dapat ay nag-absorb ng
nag-absorb ng tubig na yan. So, makikita natin ang mga pavers ngayon na ginagawa na ina-espouse ni Chairman Artes is yung mga pavers na may mga butas sa gitna. So, makikita nyo mga pavers natin, may mga tanim sa gitna, may mga damo na tumutubo dahil hindi po pwede na ngayon ang solid na semento, kundi dapat may butas kung saan dapat babalik ang absorptive capacity ng lupa. So, So, isa yun sa mga problema, isa sa mga challenges talaga natin. Okay. O sige, bago ako malito, yung butas, ito po ba yung sinasabi ninyong Sponge City? Yes, Sponge City. So when you say Sponge City, yung mga butas po na yon is not para lagusan ng tubig, kung hindi para tamnan o lagyan ng lupa? Hindi naman. Lagusan ng tubig. Pero dahil siya ay lupa, natural na may tutubo dyan ang mga I damo. see. Babalik ang damo dyan. Saan na po mayroon ng mga ganyan? We have already started dito sa area na C5. May mga parks at saka sa mga parks yun sinisimulan natin na hindi simento ang parks kundi dapat may mga butas yan na dapat natural ang greening niya. I see. Okay. So, going back to the original question. So, in what phase are we already? May mga phases po ba yan? Yung master plan. In terms of pondo, may phases yan. No? Yes. Pero sa paggawa niyan, buo kasi yan na isang master plan, kaya master plan eh. Oo. Although syempre, dahil ang master plan naman, may chance talaga na ma-overtake ng events. So there will be adjustment. So, andyan ngayon, nagawa na yung dyan sa Cabanaba. So, medyo maganda na ang naging epekto. Nakita natin the last time. Sila ay medyo hindi ganun kalaki ang epekto ng habagat sa kanila as compared sa nangyari sa South. Na ngayon naman ay ito na naman, tinitingnan na naman, ang South naman, Parañaque, ang isa sa pinakamalaki dyan, Parañaque Spillway, ang pinakamalaking centerpiece program dyan. Dahil yan naman ngayon ang magagamit na kailangan talaga mailabas ang tubig palabas ng Manila Bay. Kasi talagang catch basin ang Parañaque ng halos southern part ng Metro Manila. Okay, nakikita natin yung basura ngayon, ano? Okay, bago tayo magpunta ng basura, okay. Pero you believe that itong basura, malaking bahagi talaga ito ng problema ng baha? Isa sa mga aspeto, yes, malaki siya dahil ito yung nagdi-diminish ng capacity, design capacity ng ating mga ginagawang infrastruktura. So, ganito kalaki ang butas, kalahati niyan basura, hindi kalahati na lang ang mangyayari dyan. Lalo na yung mga hindi natin nakakitang basura. Grease, yung household grease, napakasimple na tingnan na lumulutang lang naman sa tubig yan. Pero over time, pag nag-disilting kami ngayon at nag-dredging ng mga waterway, nakita, uy, ano yan, ba't may lupa dyan, may bato dyan. Pag biniyak mo, Cebu. Ay, sebo na nabuo. Household Cebu. Grabe, as in, it will diminish even kalahati ng waterway. So, yun ngayon ang isang kasama dyan, yan ang hindi na nakikita na basura, nakaka-apekto nga eh. Lalo na ngayon yung mga sachet. Grabe ang mga sachet. Sobra-sobra kitang-kita natin ang mga sachet. Tapos balat ng candy, puso ng sigarilyo. Hindi kasi yan nagde-degrade sa environment kahit abutin pa ng mga apo natin yan. So, okay. But don't you wonder how it ends up? How it ends up in the bigger bodies of water? Saan po ba tinatap yan sa kalye? Tapos, dadali ng agos ng ulan, papunta sa mga kanal-kanal. Ganun po ba yon? Anywhere you throw it, it will eventually find a body of water. Okay? It will eventually find somewhere, kasi it can stay there forever, Yes. basically. Hindi nagde-degrade ang sachet. Walang mangyayari dyan. Andyan lang yan until na ma-dispose yan properly or ma-upcycle o ma-recycle. Okay? So, itapon mo yan sa kalsada, aano rin ng tubig. Itapon mo yan sa harap ng bahay mo, wawalisin yan. Eventually, pag hindi tinapon sa landfill, pupunta yan sa bodies of water. So, may nakikita rin tayo na sa mga bodies of water natin, may mga dike tayo dyan. May mga, nakita niyo yung mga parang protective na mga fences. Yes. Marami dyan sa mga tabi ng bodies of water, may mga butas. Wala namang ibang purpose yan. Pupuntahan, Wala namang ibang purpose ang butas na yan. Hindi naman daanan ng tao yan. Anong purpose yan? Para pasukan ng dustpan, tapon ang laman ng dustpan doon sa tubig. Okay. Walang ibang purpose yan. Oo. Ito yung pinagbabagsakan ng tubig pagka umuulan. So dredging po itong nangyayari Yes, ito. yes. So meron pong mga ganyan na medyo small project dredging, Yes. pero meron din po yung mga big time dredging. And Yes. yet, kahapon ano ba ang sinabi sa atin ni Mayor Zamora? Mahal daw ang isang dredging equipment, GM, ano?
Yes, binabudgetan naman. Actually, marami tayong mga dredging equipment na nandyan sa mga malalaking bodies of water natin. Tuloy-tuloy yan ang trabaho niyan. Kaya yan ay mainit, kaya yan ay maulan. Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan dahil kailangan nating i-maintain yung depth ng ating mga major waterways. Kasi kahit anong gawin natin, galing sa taas ng ang tubig niyan, galing sa taas, may dala ng Basura. hindi lang basura, kundi lupa na mismo yan. May mga lupa na mismong dala yan. Dahil, kaya nga ganyan ang itsura ng tubig natin. So eventually, nagsisettle yan sa baba. Over time, kailangan tuloy-tuloy din ang re-remove ng mga nagsisettle na mga particles na yan. Yung problema ho sa basura, GM, ano ho ang nakikita niyong pinakaugat? Kasi the laws are in place, 25 years old na nga ang Solid Waste Management Yeah. Act. Ano ang nakikita niyo ring solusyon dito sa problema ng basura? Dalawang aspeto. Okay, dalawang aspeto yung problema natin sa basura. Isang part ng government, isang part ng tao. Hindi pwedeng sisihin ng gobyerno ang tao, hindi rin pwedeng sisihin ng tao ang gobyerno. The government has the obligation to make the systems, collection, transport, disposal, para itong mga basura na dapat ay mapunta sa landfill or paano man kung mabago ang batas ay mapunta sa WTE at magkaroon ng incineration, dapat ay mapunta ron, trabaho ng gobyerno yun. Pero trabaho rin ng ating mga kababayan, huwag nang magdagdag sa stress ng system na ginagawa. Ito na nga ang system. Kailangan natin na sabi natin may segregation. So dapat tao, dapat mag-comply din sa kanilang mga obligasyones na mag-segregate kayo, mag-reduce, mag-refuse, and whatever na mga guidelines na para mapakonte ang mga basura na pupunta sa sistema and eventually ay i-dispose ng gobyerno. At yung multa dapat talaga ipatupad, yung pagtaas din ng multa sa littering. Well, isa sa mga aspeto yan na enforcement kasama sa trabaho ng gobyerno. Pero dapat gusto natin ang ating mga kababayan susunod, hindi dahil sa takot sa multa. Susunod, hindi dahil na ito ay baka makita ng CCTV or makita ng ating environmental police. Dapat susunod dahil alam nila na ito ang dapat gawin para sa kabutihan ng mas nakararami. Okay, pero may pag-asa pa kaya, sir? Yun ang tanong kasi ng iba eh. Kung sa halimbawa Japan, Korea, na sila ay talagang naturuan na, or maybe Singapore and Japan, naturuan na talaga sila sa kultura nila na maging maayos, malinis, segregated ang basura. Kasi this is like centuries of discipline. May pag-asa pa ba ang Pilipino makahabol po dyan? Baka nabaon na po tayo lahat sa basura bago po tayo matuto. Well, Ma'am Corina, yan, sabi niyo nga, kultura. No? Ako'y naniniwala. Ang Pilipino naman may innate capacity tayo na sumunod at maging mabuti, di ba? Kasi nakikita naman natin, pag pumunta tayo sa Subic, sa Clark, sumusunod naman tayo eh, di ba? Sa Marikina nga lang, sumusunod tayo eh. Dahil meron kulturang nabuo dyan ang isang mama na ang pangalan ay BF. So hanggang ngayon ay nandyan eh. Nakikita namin ang pati ang mga built-up areas dyan. Wala kang makita nakatambak na basura sa paligid. So, ang tingin ko dyan, ang Pilipino naman, ma'am, hanggang ngayon naman, ay maayos tayo eh. Pag tayo ay nagkaroon ng survey, kasama sa ating mga top priority na ating pinapangalagaan at ating binavalue talaga, family. Kaya nga sa ating mga pamilya, sa loob ng ating pamamahay, maayos tayo, malinis tayo. Sa personal natin na hygiene, 3 beses naliligo, 2 beses naliligo sa isang araw, na nakikita natin, maayos tayo. Ngayon, hanggang sa ngayon, may mga nabubuo na rin kultura na sa mga maliliit na community, sa labas ng barangay, sa ating mga kapitbahay, mayroon tayong tapat ko, linis ko. Okay, nagagawa eh. Ang isang challenge na lang ngayon, paano maitawid ang kabutihang ito sa sa common space, sa mas malaking common space. Kasi pag dumaan na tayo sa mas malaking, pag lumabas na tayo sa ating maliit na community, lumabas na tayo dun sa common space natin, nandun tayo sa EDSA, nandun tayo sa C5, wala nang pakialam at bahala na si Magellan dyan. Kaya makakakita ka ngayon, yes ma'am, makakakita ka ngayon sa CCTV, makakakita ka ng kotse titigil sa tabi ng kalsada, major road, mag-iwan ng basura, bahala na si Magellan dyan. Naka-pedicab, may dalang basura. Right. Tao naglalakad, naninigarilyo. Tatapon na sa tabi. Ang tanong, yung taong nahuli namin sa mga taong nahuli namin sa CCTV na nagtatapon ng sigarilyo, gagawin ba nila sa loob ng pamamahay nila yan? Gagawin ba nila sa loob sa harap ng bakuran nila yan? Hindi nila gagawin yan. Pero dahil nandun sila sa EDSA, dahil nandun sila sa Commonwealth, tapon lang sila ng basura. Bahala na si Magellan. So sana maitawid natin ang kabutihan na yan, ang innate goodness natin sa ating pamamahay, sa ating barangay, dyan sa ating common space. Baka naman po, yung nagsisimula po sa tahanan, sabi nga nila, it all starts in the home, no? Pakidisiplina sa mga bata, sabi nila. So kung unti-untiin po natin, paglabas mo ng iyong tahanan,
nandyan na po yung basura tinatapon nila sa harap. Minsan nakokolekta, minsan hindi. Hindi kaya dapat it should trickle down kasi ang kasunod na ng bahay, community. So barangay captain. Above the barangay captain is the mayor. So hindi ba dapat sa mga LGU, magsimula po yung paghihigpit ng sistema ng segregation, of course, collection and then disposal, na kailangan seryosohin. Pwede pong bigyan ng trabaho yung mga tao doon, imbis sa barangay tanod-tanod lang, talagang gagawa sila ng recycling or disposal system. Actually, kasama talaga yan sa mga programa natin dahil ginagawa actually namin yan sa aming bayanihan sa barangay, bayanihan sa estero. Kasama ma'am ang barangay and isinasama na natin mga eskwelahan, yung mga kabataan para ang intervention natin, hindi lang sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga bata together with the Department of Education. So, yun lang, ang ating kailangan ngayon, sa ngayon, ang nakikita namin is ground level leadership. Kahapon I spoke with the Barangay Captains of Catanduanes sa kanilang isang gathering dito, leadership sa resilience dito sa Manila. So, I spoke to them. Ganun na ang in-emphasize ko na talagang ang kanilang sila ang unang mukha ng gobyerno na nagpapatupad ng programa. And at the same time, sila rin ang mga nauunang magre-responde if ever na may problema. Kaya hindi natin nakakita na ang basura is problema. Problema yan. So, ang unang responde dyan dapat, aside sa pag hindi nagawa sa pamilya, mauna ka agad barangay captain, barangay tanodoy. Ayusin mo yan. Kasi pag hindi mo inayos yan, pag umulan at yan ay kumalat or may isang asong gala na pakalatin yan, problema nating lahat. Baka kailangan insentibo. Sir, ikwento mo yung basura kapalit ay grocery. Yes. May ganun pala. Yan. Meron ganon, hindi natin alam. Ayan, sir, kwento mo Yes. yun. Sa mga bayan sa barangay, may dala-dala kaming mobile tindahan. Ang tindahan namin, hindi pera ang kailangan. May mga bayad yan. Ang bayad yan is puntos na makukuha mo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga recyclables doon sa aming receiving center. Okay. So, ang bawat tao sa mga barangay, binibigyan ng passport. So, pag sila ay magdala ng recyclable sa recycling center, lalagyan ng corresponding points. Kung ganito, 1 kilo ng plastic, may ganitong number of points. 1 kilo ng PET bottles, may ganitong number of points. 1 kilo ng sachet o kung ano pa man, may listahan So, may mga points yon. Pag makakuha nila ang this certain number of points, they can exchange it with groceries, delata, sabon, or dishwashing liquid. Ayan, mga ganon. Bibigay ko yung address ko mamaya kay GM para makadaan sila sa bahay, yung mobile tindahan. Hindi, yung mobile tindahan po ba, it's only where they stop? Or lahat po ng barangay may ganyan na? Supposedly, ma'am, lahat ng barangay natin, lahat ng barangay dapat ma-replicate yan Because it is something na nationwide naman ang basehan yan. National law ang basehan yan. So, program yan na pwede nating magawa sa lahat ng mga barangay. Kumbaga para ma-incentivize, Yes. mahikayat yung mga tao na talagang seryosohin yung recycling. Yes. Oo. It's a means of educating din. Kasi marami pa rin naman po talaga, aminin na natin, marami pa rin po talaga ang hindi makapag-spelling ng biodegradable and recyclable. Yes. Kaya mahalaga yung sinabi ni GM na magiging bahagi na rin ng, kumbaga, kahit sa curriculum, pwedeng isama ito sa elementary school, kinder even. Yun talaga ang programa namin. Kaya nga may sa mga 3 weeks ago, last month, nag-meeting kami ng aking mga tauhan sa MMDA and I asked one of yung aming HPCEPO to actually interface with the DepEd. Dahil hindi namin kakayanin na kami ang pupunta sa mga barangay lahat at magtuturo It is, the better approach, I think, is really to partner with the DepEd, ibigay lang natin ang ating result ng TNA natin, training analysis natin. Tapos ituro sa mga teachers, ito ang kailangan nating output dito, itong outcome na, ito mga gusto nating i-shape ng mga values. Kayo na ho ang bahala ng curriculum design, paano nyo i-deliver sa inyong mga learners. Maganda yan. Pati traffic literacy rin siguro. Yes, GM, kasama yan. Pagsunod sa batas traffico, jaywalking, as simple as that. Correct, oo. Kailangan bata pa lang maituro na sa kanila. Naku, ang daming kailangan maintindihan ng mga bata. Sinong kakausapin natin dyan, DepEd? Pero ayaw magpa-interview. Hindi ba? Ang dami nating mga mga suggestion. Okay. So, paano po nagkakatulungan, sir? What is the dynamics? MMDA, mga LGU, pagkatapos DPWH, DENR. Paano po yung sistema ninyo ng pag-uusap?
May kanya-kanyang mga primary responsibility ang bawat agency, DENR, ang mga environmental laws will still remain, the policies will still remain with the DENR. Ang infrastructure naman, major infrastructure, roads, bridges, pati ang mga pumping stations natin, DPWH ang gumagawa niyan. And sa LGU naman, andyan sa kanila yung, in terms of garbage, sa kanila yung collection. Sa kanila yung sistema kung paano ang mga MRF magtatatakbo, paano mag-segregate ng yung mga segregation, plus ang collection talagang primary responsibility ng LGU. Sa MMDA naman, kasama sa aming trabaho is, yung primary na trabaho namin dyan is interagency coordination. We're the ones that are parang nagkukumpas ng lahat ng mga programa so that each of the program that the LGUs are implementing are complementary with each other at hindi nagbabanggaan. Okay, so sa ngayon, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking cause of delay or bottleneck para talagang umusad na ng 100% yung master plan? Well, I don't think naman na may mga bottlenecks talaga para na hindi tumatakbo ang master plan. Tumatakbo ang master plan eh. Tumatakbo, may mga programs na ongoing, may mga ginagawa ang DPWH, tuloy-tuloy naman ang ginagawang programa ng improvement ng mga LGUs, tuloy-tuloy din naman ang DNR. Ang sa atin lang siguro dyan is maybe the rate can be pwedeng pabilisin. Yung sabi nyo nga, budget season na naman ngayon. So kung ano yung mga hindi napondohan nung previous year, maybe it's already time now to adjust and give priority to sa mga bagay na dapat makuha uli ang tiwala ng ating mga na-interview kanina na talagang feeling ko naman kaya nila na nasasabi ang mga ganyan dahil siyempre, naghihintay na matagal. Sabi mo nga kanina, maliit pa tayo, may problema ng ganito. Hanggang ngayon, may problema rin ganito. Na-acknowledge natin yan. At maraming factors naman ang may point natin na naging rason kung bakit hanggang ngayon ay andyan pa rin ang mga challenges na yan. Nagkakasundo-sundo po ang mga mayor. Kausap po namin kahapon si Ginong Francis Zamora, no? Head ng League of Mayors, right? Nationwide. Cities, yes. Oo. Sila po daw ay nagkakaisa in unison, no? About kailan pa ba natin sisimulan ang waste to energy program? So, lahat ng mga mayor, okay na sila sa incinerators. Are you also a proponent of that? I think it's already time that we revisit that law that prohibits incineration. May batas kasi. So sabi mo nga, Sir Willard, 25 years na siya. So may bago ng teknolohiya. We can incinerate. There's already incineration that can be done safely. It is being done in many other parts of the world. Okay? So maybe it's time for us to step up, examine the law, and adjust as necessary. Oo. So, pondo na naman yon, ano? Kasi yung kinuha po nga naming census from the mayors, yun, incineration, and they were saying that in Metro Manila, probably all they need is like 2 para lahat na po ng mga taga Metro Manila doon dinadala, no? Yung kanilang garbage. Kasi nga po daw yung mga landfill, punong-punong-punong-puno na. At pagkatapos, nagkakasundo-sundo rin po sila tungkol sa dredging. Paano po ba daw kaya mas magiging regular ang dredging sa bawat syudad? We really have to allocate funds and programs para sa regular dredging. First, we have to acknowledge na dredging should be done regularly. Okay? Hindi naman nawawala ang tubig eh. Andyan ang tubig, palagi may dala yan and may dalang nagsisettle may dalang particulate yan na nagsisettle sa baba. Right. Na over time, talagang magdadami at over time, kailangan regular din ako kunin para magkaroon ng space, hindi mag-shallow ang ating mga waterways. Meron din po mga nagsumbong sa amin. O, sumbong ba yun o hinala? Parang sigurado na sila, di ba? Na ito po daw mga LGU naman, makikipagkontrata sa mga pupulot. Yung garbage collection ba? Sabi nga po daw nila, ayan po daw ay malaking gatasan. Na babayaran ng buo, fully paid ito pong mga garbage collection contractors. Pagkatapos kalahati lang po ng basura ang kinokolekta.
So ano po yun? Yan po ba isang bagay na pwedeng makomperensya ng MMDA with all the mayors? I think we'll look into it. We'll look into it. And if there's basis on it, that's something that we have to really act on. At baka may mga criminal cases pa na pag yan ay ginawa, that's something highly irregular and illegal. Kasi po pagka bumabaybay po kayo ng Metro Manila, di syempre makikita na ninyo right then and there, di ba? Bakit dito sa lugar na ito hindi na masyadong binabaha? Tapos wala rin silang masyadong basura. Dito naman puro basura. At yun din yung binabaha, masyadong lungsod. Wala po bang ganon na pwedeng pag-usapan o maging batayan? We'll look into it. Now that you've raised it, I'll examine the basis kung saan ang galing ang information, and then we'll see kung yan ay may basihan. At that's definitely something that has to be investigated and has to be acted on. Kasi Bim, ito halimbawa yung nakikita natin na ano ba ito, MRF ba ito? Sinasala ang mga basura. Tapos yung nabanggit kanina na waste to energy, pwede pa raw pagkakitaan yan ng bansang nagpa-practice ng waste to energy. Halimbawa raw kasi sa Sweden, ay binibili pa ng mga kapitbahay ng bansa yung, kumbaga binibili pa nila yung, nagbabayad pa sila sa Sweden para kunin daw yung basura nila pang supply sa waste to energy. Tingin nyo ba, GM, ay makakatulong ito para tugunan yung energy problem naman natin? May shortage pa rin kasi halimbawa sa energy. Alam nyo, may mga gumagawa na actually niyan. You'll be surprised na may gumagawa na niyan. One is in Batangas, tingnan nyo. Meron doon. It's very good to visit at maganda ring advertisement para sa other LGUs na gawin. At meron doon. After the show, I'll tell you the address, the name of the company and the address. Napunta ko na kasi dahil nag-benchmarking kami ron kung po pwede namin gawin dito sa Metro Manila. So it's a very, very big, ganun na ganun. Very similar. Na ganun na ang basura, kino-conveyor, pagbagsak doon sa pinakabagsakan niya, i-conveyor pataas, may isang hangin na dadaan siya sa isang hangin na lahat ng mga papel, lahat ng mga masasala, tatakbo rin sa kabila. At yun mga yun, actually binibail nila at may kumukuha, may bumibili. Binibail nila yun, ibinibenta nila sa mga recycling, kasama doon. So, at the end kasi, ang pinaka nangyayari dyan sa MRF talaga, sa ideal, ang mapupunta na lang talaga sa landfill ay mga 30% nung mga kinokolektang waste. Kasi ang iba ay na-recycle na, ang iba ay na-recover na at ma-repurpose na. Ang iba ay makukompost pa. Tapos, yun na lang talagang dapat mapunta sa MRF, na mapupunta sa landfill, may baon sa lupa. Yung mga talagang basura na talaga na dapat pagdating ng panahon ay magiging lupa uli. Alam mo ba ninyo, sir, na 34% of the world's garbage or pollution of the waters in the world is from the Philippines? Oh, wow. Oo, number one tayo. At least, di ba? Number one tayo. Nakakahiya. Pero sana nga, sa administrasyong ito, ay talaga, magkaroon ng difference. Magandang legacy for PBBM. Yes. Oo. At happy birthday nga po pala kay FL Lisa Marcos. Ayan. So, ano po ang pinakamalaking pagbabago na nais po ninyong makita bago po nyo iwan yung MMDA para sa Senado? Nagulat po kayo, no? Naputol ang train of thought ko ron. Para na-discarrel ako bigla. Kasi sabi nila, kailangan daw 10 taon si GM sa MMDA para may mangyari. Because 2 years is too short. But when you decide to go, ano po ang iniisip ninyong iiwan ninyo dyan? Marami kasing aspeto ang trabaho ng MMDA. Kasama dyan ang traffic, flooding, garbage. Kahit na dito sa tatlo lang. Numero 1 sa traffic, we want to keep Metro Manila moving. Okay? Ang pinakagusto natin dito sa mangyari is that we make traffic predictable. Gusto namin predictable na tayong mga Pilipino matyaga Kaya natin tiyagain na kahit na isang oras na commute, I think kaya natin tiyagain. Basta predictable lang. Na pag sinabi mong alis ka ng alas 6, alas 7 makakarating ka sa patutunguhan mo. Hindi yung alas 6 ka alis, hindi mo sigurado kung darating ka ng 6:30, 7:30, 8:30. Yun ang pinakamalaking problema sa commute natin. The unpredictability of traffic. So if we can make it predictable, put a system in place na ang mga tao can rely on the traffic that especially the public transportation, then that will be a good achievement already. Now, for the floodings naman, tatlo kasi pamantayan natin yan. Yung extent, yung depth, at saka yung bilis ng pag-subside ng tubig. So, we want na
mag-improve tayo sa tatlo na yan. Kung hindi ba natin ma-eliminate, sana sa termino namin is mapakonti natin ang mga maapektuhan. May mga lugar sana na kung pwede nang mawala talaga ang kanilang baha, gaya halimbawa ng Provident Village, this time is napaka-minimal ng epekto ng tubig doon sa lugar na yon. Tapos Kahit sa Marikina daw po. sa Marikina, Oo, yeah. oo. Napakaliit ng epekto nung dati ay lubog na lampas taon na nagkakaroon ng mga evacuation. Sir, ano po ang Ngayon, ginawa nila doon? There's a very great, very excellent System. master plan. Yeah, the master plan. Kumpleto lahat, interplay ng mga DK, engineering solutions, kasama na rin yung water pump, kasi mga pumping stations and everything. Talagang it worked together very well. Tapos gusto natin na kung meron mang apektuhan ng baha, yun lang standing water na lang sana talaga. Hindi na ganun kataas, nabadaan na pa, hindi not enough to close the streets. At pagkatapos, pag tumigil ang ulan, dapat mabilis din ang pagkawala ng tubig. Ayun. So, yun ang gusto natin. Tapos dito naman sa basura, sana naman hindi na natin makita ang basura na kung saan-saan na pupunta. And really make our city habitable, livable, something that we can all be proud of. Sir, 2 years, kaya yun? We're doing our best. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, MMDA General Manager Nick Torre. At ngayong nalinawan na po tayo sa isyong ito, alamin naman natin ang mga komento online para malaman, naniniwala ba kayong masusolusyonan ang problema sa baha at basura sa administrasyong ito? Ang sabi nila, Richard Torres, nope, never, and not gonna happen. Sabi ni Ronald Alan Francisco, kung walang gahaman sa pangungulimbat sa pondo ng bayan at matutustusan ng tama ang mga proyekto na makakatulong na masolusyonan ang problema sa malawakang pagbaha dito sa ating bansa, baka maisakatuparan yan. Jervy Coloma, oo naman. Magaling naman si Secretary Dizon. Sabi ni Joe Di Mayakyak, hanggat walang disiplina ang gobyerno sa pagwasak sa kabundukan at pagpatay sa mga natural na ilog dulot ng malalaking minahan at pagtotroso, hindi mapipigil ang pagbaha at lalo pang lalala ito sa mga susunod na taon. O yung development, ano? Oo. Eric Tolentino, 13,750 flood control project ni Duterte. Sa 6 na taon, hindi nga nasolusyonan kahit konti ang baha at basura sa lansangan. Ang unang solusyon talaga dyan, ipakulong muna ang mga magnanakaw sa budget ng flood control. Tapos kada baha, ibabad sila ng 8 oras sa baha. Ang lupit.